So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang bidyong to is about naman to sa flood controls, di ba? So, mga ka-flood control. So, ang bidyong to is mula kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na Diskaya tumistigo na napaamin ni Soto kasabuhat ng DPWH, arestuhin na sa Senado kakapasok lang. So yan yung panonoorin natin ngayon, men, and I know for sure sobrang updated din kayo sa usaping ito, ano? So tingnan natin. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nabamagat ng video ito, Diskaya tumistigo na napaamin ni Soto kasabuhat ng DPWH, arestuhin na sa Senado kakapasok lang. So, Boss Balita TV, Pilipinoisy, Senate of the Philippines, like, comment, share, subscribe. Start. Kaya, pwede mo bang ibalita nyo sa amin, Start zero. Mrs. Diskaya, pwede mo bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo? Kailan po kayo unang karoon ay kumita ng bilyon? Tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? They splice the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answer? I think so, sir. Very clear. Diba? Ayan na. Segue na. Or excuse na. Man. Diba, yung video na yun, intended yun. Diba? Naipaalam yung yaman nyo. Kasi hindi naman kayo magpapa-interview ng ganon kung hindi yun intended na ipaalam sa taong bayan kung gaano kayo kayaman. So, bakit i-splice pa nila yun? Kasi for sure, kung hindi nyo gusto na malaman yung yaman nyo or gaano kayo kayaman, hindi nyo i-flex yung lahat ng sasakyan nyo eh. Diba? Dapat konti lang yung i-share nyo. Pero sa puntong yun, ewan ko kung ginawa nyo yun para syempre yung alam naman natin yung taong bayan, diba? Or yung mga tao, the more na nakakakita sila ng mga taong mayayaman, diba, is parang ginaganahan din silang manood. Or yun nga, parang mas madali ka lang magiging known. Ganon. Diba? So parang ang labo naman na in-splice, diba, nung nag-interview. So ano yun, parang naglalaglag na kayo ngayon. Diba? Kasi yun nga, si Julius Babaw, diba, na parang inaano din, 'di ba, nung parang itinatag siya about dun sa 10 million na interview, tapos tinanggi niya din 'yun. So sino nga ba talaga sa inyo, 'di ba, yung nagsasabi ng totoo? Well, kayo lang nakakaalam nun. Pero kayo kung kayo yung tatanungin, 'di ba? Yung 10 million na bayad daw ni Julius Babaw, naniniwala ba kayo doon or hindi? Tapos yung kay Miss Diskaya naman, about naman doon sa parang in-splice daw, naniniwala ba kayo sa kanya or hindi? So, comment nyo na lang sa baba. Yung sa video na sinabi mo, kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganun. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Sara Diskaya tumestigo na. Kulong ang hatol sa mga kasabwat. Senator Bato din. Sobrang kita nyo kung paano niya tanungin si Diskaya. Diba? Dapat meron din ganito dun sa sa confidential funds ni BP Sara. Diba? Magka-rhyme lang yan eh. Diskaya, BP Sara. Magka-rhyme ba? Diba? Dapat ganyanin mo din pagtanong yung kay BP Sara. Hindi, i-explain mo nga yan. Bakit ganyan yung nangyari 11 days? Diba? Tapos ngayon, ito kay Diskaya, active na active kayo Samantalang nung sa impeachment, hindi nyo pa nga sinisimulan yung impeachment, pinapadismiss nyo na. Diba? Ang gulo din eh. Well, okay naman. Saludo naman ako sa ginawang ito ni Senator Bato. Pero yun nga, kapag nasa kampo kasi nila, parang ang weird na parang dismiss agad, diba? Pansin ko lang.
aarestuhin na sa Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagkanda utal-utal si Diskaya sa flood control project matapos ginisa ni Senator Tito Soto. Tinanong na kasi sa DPWH kung kailan kumita ng unang bilyon piso. Grabe Sara Diskaya, tumestigo na. Kulong ang hatol sa mga kasabwat, aarestuhin na sa Senado. Tara panoorin natin. Ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. Ano? And Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi niyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo, kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung Bakit nyo kasi minention yung DPWH? Di ba? Pero in fairness sobrang tagal nyong nabukuha. Di ba? Alam nyo yung sa kalamidad kayo, di ba, pumipera. Sa kalamidad din kayo, nabubuko. So, yan yung tinatawag na literal na karma. Di ba? Kasi sinasamantala nyo yung yung mga kalamidad para kumita. Ngayon, kalamidad lang din yung nagbuko sa inyo. magkano, at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons in Nag-iba na. 'Di ba? Well, for sure nakita nyo rin naman yung mga interview, 'di ba? Malinaw naman na sinabi doon, 'di ba? Na yung pinaka, 'di ba, gateway nila is yung sa DPWH. So bakit ngayon sinasabi nila 23 years? Supposed to be kung 23 years, yung interview na yun, hindi tatamaan yun. 'Di ba? Di na lang aaminin. interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if I may, with the Yes, permission of, with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am, At bakit hindi kayo pumalag nung time na yun? Di ba? Sobrang tagal nang ipinalabas ng video na yun eh. Tingnan ko nga kung when yun. Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Contractor rin Pero siya? yes Mga po, contractor sa for DPWH? LGU po. LGU. And then ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano? 11 months ago pa nga yan, di ba? I think ito yung kapanahonan ng eleksyon. Di ba? Malinaw naman na sinabi nyo dito eh. Wala, nabuko lang talaga. Kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa TPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. Alright, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the with the permission permission of of the Senator- minority Unbothered pa rin si Juice Baba, meron pa rin siyang vlog. leader. So, the minority leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo. Pakinggan nyo si Senator Bato, guys, kasi ako, hindi naman ako against kay Senator Bato sa part na to. Di ba? Kasi, as long as, inaano nila yung mga
guilty or may mga suspected, 'di ba? Allegedly na may mga ebidensya naman, is saludo tayo dun, 'di ba? Pero dapat sana, since senador ka nga, 'di ba? Dapat pangkalahatan, 'di ba? Dapat kahit kasama mo, ganyanin mo, 'di ba? Kasi dati parang nangyari din 'yan nung time ni Atong Ang, 'di ba? Na parang yung case ni Atong Ang dati about doon sa mga sabongeros is parang lang siya, pang hindi nga ganun ka umusad eh. Like ngayon lang siya na actionan talaga. So sana ganito din yung ginawa ni Senator Bato, 'di ba? Kay BP Sara or sa case ni BP Sara. Di bali nang ipagtanggol niya si BP Sara in a way, 'di ba? Since yun nga, magkasama naman sila. Pero syempre dapat merong katwiran, 'di ba? Meron siyang tawag siyang argument, ganun. 'Di ba? Dapat ganituhin niya rin, hindi yung biglang ipapadismiss lang. You going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please, Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. So mga 13 years ago, 'di ba? Kasi sinabi niya nagko-construction na sila 23 years ago. So parang dinagdagan yung dinagdagan yung starting niya para syempre siguro hindi siya ganun kahalata or kasagwa, di ba? Started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016. Kinabahan si Senator Bato. 2016 onwards, kapanahonan ni FBRD Gusto siguro niya magsimula ka nga doon sa 2013. Onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 Yeah, right. onwards. May follow-up Yes, ka? sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Time ni FBRD Kasi yan based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na imbitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, minsan na nga lang top 15, 'di ba? Sa pa katiwalian pa. tapos narinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH, pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So bago lately yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards po. Yes. 2016 onwards. Pansin ko lang parang yung wife yung mas may utak dito over sa sa husband. I mean, parang yung wife yung nagdadala. 'Di ba? Kasi biruin niyo, siya talaga yung humarap. 'Di ba? Kahit sa interview naman parang kikita niyo naman din doon, 'di ba? Na parang yung wife talaga yung talino siguro to si Madam. Yun nga lang sa sobrang pagkatalino, 'di ba? Tingnan niyo. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. If Yes, please. May we request that Yes, po. we find out how much Marunong din, hindi din naghanda. your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay, po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH
In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects? Sir? Ang lala. Mr. Chair? Engineer Takay, can you not answer? You're the chairman. Bakit itong executive director ang pinasasagot nyo na pinasasagot? Yeah, the blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So, once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. And pickup, actually, limit of responsibility. Nilifted lang. Diba? Para namang hindi natin alam yung mga kalakaran or mga diskartihan ng mga businessman, diba? Diyos ko. Ganyan lang, Kaching! Kapag mayroon kang ganyan, wala talaga. Kahit gaano pa ka-illegal yung pinagagawa mo, kapag mayroon kang ganyan, tapos sinabayan pa ng mga mga halang din, 'di ba? Sa pera ng mga nasa gobyerno, wala talaga. Matutuloy at matutuloy talaga yung mga masasamang binabalak ninyo. 'Di ba? We can only institute disciplinary action upon a complaint or a verified violation. Ibig sabihin, pag walang nagko-complain, Disciplinary action. Tapos yung mga mahihirap, 'di ba? Na mga negosyante, yung mga nagsisimula lang, yun yung waggas kung ginigipit par. 'Di ba? Hindi pa natututukan. Samantalang itong mga negosyante na to, mga mayayaman, mga bilyonaryo, kahit na blacklist na, makakabalik pa. Anak ng teteng. Sometimes din talaga, unfair din talaga yung natin na sistema. sige lang na sige. Mr. Chair. That is the limit of our responsibility, Your Honor. The IRR, Section 4.2, states that disqualification under letter CA, involvement in any construction, malperformance of grave consequence, pick up under this section, hindi sila, are they not disqualified for renewal? Boo! Diba? Actually, disqualified sila for renewal. Yun nga lang, paano mo matatanggihan yan kung yung nasa gobyerno mismo mukhang pera? Diba? Kaya nga, nabuo yung term na under the table, diba? Kasi sa under the table lang naman nadadali lahat. Kaya syempre, sa usaping ito, dapat hindi lang talaga sa mga diskaya to pati yung DPWH or yung mga nasa gobyerno na involved din dito. So far sa ngayon, I think hindi pa naman talaga pinangalanan ni Diskaya kasi syempre kapag papangalanan niya yun, yari talaga siya agad dun. 'Di ba? Grabe. My God. The blacklist, Your Honor, is issued by the DPWH. If the blacklist is lifted by the implementing agency, then their licenses can be renewed. However, we also have another mechanism that if there is a verified complaint or complaint from the LGUs or from the implementing agency, then we hear the case and then apply the penalties that are commensurate to the offenses that are being committed. For example, Ang tanong, sino pa, 'di ba, yung magko-complain kung may ganyan na? Your Honor, the DOLI reports to us a lot of infractions that are committed by contractors, such as unlicensed contractors implementing construction work, unsafe practices resulting in the death of people in the workplace, and we act upon that immediately. In fact, Your Honor, we submitted, upon the request of the BIR, we submitted last July 25 our transmittal regarding the request for the documents of the construction group of
Diskaya, because if and when the Bureau finds out that their papers are not actually compatible to the papers that are submitted at the PCAB, then Dapat yung in-interview dito din par. Yung Diskaya, di ba sila Diskaya, tapos yung mga nagpapasok mismo sa kanila. Di ba? Or yung mga tumanggap mismo sa kanila. Or yung mga nag-facilitate mismo sa biddings nila. Or you know, kung anong mga tawag dyan. Di ba? Dapat yan din yung tinatanong. Or ito na ba yun si Sir? Di ba? Kasi I think mas magandang tingnan yun eh. Kasi makikita mo talaga dun kung sino sa kanilang dalawa yung nagsisinungaling. Or baka nga silang dalawa yung magsisinungaling. Pero at least na lang, parang makikita natin na, uy, di ba, nauutal ka na. we will suspend or revoke all of their licenses automatically because there is now a complaint. And we have communicated So, kailangan pa ng complaint. with the Bureau. In fact, I have met with Commissioner Lumagi once, and we have responded to their letter. And along with our letter, we have submitted reams of documents for the Bureau to review, Your Honor. Mr. Chair, Mr. Chair, may I with the Wait, before, permission of the Minority Leader. Before we Baka ngayon lang yan kasi nagkabukuhan na. proceed, let me acknowledge first the presence of our majority leader. A quick question, Commissioner. Yung imposition ng suspension is Section 99 ng RA 12009. Blacklisting is under Section 100, correct? Pareho namang nalilif ang suspension and blacklisting. There's no problem there because it's in the law. I think the trajectory of the Senator Soto's question, kung paano natin madidisiplina. Why don't you, for example, resort to... Tama naman. Well, kung yan talaga yung rules na kahit na blacklist ka or whatsoever tapos pwede ka pa rin mag-renew, okay naman yun. Pero ang problema kasi, parang hindi na sila pinapahirapan ba? Diba? Tapos yun nga, may tendency pa na uulitin din nila yung mga pagkakamali nila. Biruin nyo nung narinig ko nung mga nakarang araw, ang sinabi, ito, ibinigay sa mga Diskaya, kunyari lang, ibinigay sa mga Diskaya tong flood control project na to. After that, umulan lang ng malakas, nasira, tapos sinasabihan na ibibigay ulit sa mga Diskaya. Alam nyo yung ganyan parang nakakainis, di ba? Well, for me naman, okay lang na ibigay pa rin sa mga Diskaya yun. Pero sana back job na lang yung mangyayari, di ba? Like, wala nang bayad, back job na lang talaga. Hindi yung parang, ay nasira, ibigay ulit sa mga Diskaya. Nga sa tuloy-tuloy, same pa rin yung bayad. Baka nga mas tumaas pa yung bayad. Diba? Kasi parang dyan napipirahan yung yung gobyerno eh. Diba? Actually, kung hindi pa nabuko to, wala. Mas lalong kawawa talaga yung Pilipinas. Section 101 of the same Republic Act. Kasi dito sinasabi niya, imposition of blacklisting with perpetual disqualification. I believe kung ang pinag-uusapan ay ghost projects. Kasi makikita mo pagka blacklisting and perpetual disqualification, dapat recidivist na siya, ulit-ulit na siya, 3 or more. Kapag ghost projects ang pinag-uusapan, I think this is 10 times over. Halimbawa, nakalagay dito sa blacklisting, corrupt, fraudulent, collusive, and coercive practices. Katulad ng ghost. Drawing up or using forged documents. Ghost projects. Uy! Hindi po pwede. Uy! Diyos ko! Related to Diba? Forging. So, yung mga piatos, Merigres piatos. Diba? Ay, forging mo yun? Yan nga, yung ghost. Ano yun? Ano yung issue kay Bibi Sara? Yung mga ghost, diba? My God. Same to kay Pwede natin i-apply to kay Bibi Sara. So, sayang. Kung hindi lang talaga sila, bias sa mga Duterte. Ganitong way sana yung nakita natin. Di ba? Na debate or, pagtatakal about sa issue ng impeachment. Isipin nyo na lang kung natuloy yung impeachment. Di ba? Tapos ganito. Ewan ko lang kung mag-i-stick pa rin si Senator Marcoleta sa ganitong way of interview or cross-examine, something like that. Diba? Or baka magiging defense na lang siya ni Bibi Sara.
Ay, nako. I Sayang. think mag-apply yung Section 101, but there is a perpetual disqualification of police. You have to look into this. Yung siguro ang gusto mong puntuan, Yes, sir. Senator, di ba? Yes, sir. Mr. Chairman, thank you, And sir. then I think we have to put a limit muna, sir. Kasi Oh. medyo gusto nang magtanong yung iba. Sige, Makakabalik ka naman, I'll try boss. to, I'll try to wind up for a while. Yes. Marami pa po akong tanong eh. My point here is that I want to amend the law creating the PICAB. Kailangan lagyan ng mas matinding power, mas maraming koordinasyon at coordinate sa DPWH, hindi lang sa DTI. So my line of questioning is towards that. Kung ano mga naging performance nyo, ang ginagawa ninyo, paano kayo paano yung dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. At tapos, ang sabi niyo maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatatlo yung board member nyo. Yung dalawang board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Takay? Yes, Your Honor. I'm aware. In fact, EGB has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of the So when they were Anak lang to ako, biglang when they nag-leave. were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte. Ooh, daring. Aray si ano dito, Marcoleta at ano. Aray si Marcoleta at si Bato dito. Pero since nabanggit nga naman si Pres Marcos, tingnan natin ano. Pero I think baka sa time pa to ni Pres Duterte. So tingnan na lang natin. Kasi pinangalanan naman sila ng presidente ano. So sino kaya yung naglagay sa ng mokong na yan? Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator. Duterte originally. Biglang kinat ni Marcoleta eh. Uy, wait lang. Bakit nabanggit na si Duterte dyan? Allergy pa naman dito yung mga DDS pa. Diba? Yung sa Bullard nga, ayaw nga nilang i-connect sa Bullard eh. Ay, nako. Tapos kapag ka sa iba, napapabor sa kanila, ay, bakit hindi kinikredit sa mga Duterte yan, di ba? Dapat i-credit sa mga Duterte yan. Yung mga magagandang mga issue, di ba? Or magagandang mga project. Eh, bakit hindi nyo i-credit sa mga Duterte yan? Ang kapal naman ng mukha nyo. Pero yung sa tulay na gumuho, yung sa Bullard dun sa Naiya, di ba? Bakit nyo inaano sa mga Duterte yan? Tapos ito na naman, di ba? Grabe, binanggit talaga ni Senator Soto. Para tingnan nyo ha, parang ikinat siya ni dito eh, ni Marcoleta eh. Ulit natin. Yung binanggit niyo yung mga Duterte. where in fact EGB has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of the So when they Grabe, were na. appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige, let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Pagkatapos pag may time tayo, balikan po natin ang bawat isa. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, Wala. Kinat, nainis ako doon. Nandun na sa peak eh. Di ba? Mga Duterte na yung pag-uusapan eh. Wala, kinat ni Marcoleta par. Senator ano Marcoleta. ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin. Isa-isa. Ay, nako. Grabe naman yan. Kinat ni Senator Marcoleta par. Sobrang allergy talaga sila kapag dinadawit. Ewan ko lang kung nasan yung karugtong dito. Baka makita ulit natin yon. So, tingnan natin kung ano yung reaction talaga ni Senator Marcoleta doon, or kung na-dodge niya ba yon or napigilan niya ba yung nagbabaga, di ba? Nagbabagang investigasyon ni Senator Soto. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, Boss Polita TV, supportahan nyo yan. And then, Senator Philippines, Senator Soto, Senator Marcoleta, Senator Bato, kung sino man yung nag-appear sa videong to. So, kudos pa rin sa kanila kasi yun nga, iniimbestigahan nila tong mga Korakits na to, di ba? So, yeah, kudos sa kanila. So, yeah, sa mga diskaya naman, yari, di ba? Parang, yan, pinatikim tuloy kayo sa sarili nyong di ba? Sarili nyong mantika. Nagisa tuloy kayo sa sarili nyong mantika. Nung interview nyo, yung purpose nyo, makita ng taong bayan kung gaano kayo kayaman. Kasi siguro, akala nyo, kapag makita ng tao kung gaano kakayaman, ewan ko lang kung baka ginaya nila si Sam Versosa, di ba? Na parang mayaman, namimigay ng spam,
Tapos yun nga tumakbo. So yung fame niya, yun nga lang si Isko yung kalaban niya. Ewan ko kung hindi si Isko yung kalaban ni Sam, baka nanalo pa siya, no? So baka yun din yung ginaya, 'di ba, ng mga Diskaya na ay sige, if ever totoo yung sinabi ni Vic Soto na parang may 10 million yung nag-interview. So it means sinugalan nila yon na parang, sige magpa-interview tayo, bayaran natin 10 million para magkaroon tayo ng free na advertisement. So ano ba yung gagawin natin? So ito, flex natin yung yaman natin. Diba? So malinaw naman din talaga sa video na inamin nila na yung breaking point or kung saan sila nagsimulang umasenso is dun sa DPWH. 'Di ba? Sa bibig mismo nila nanggaling 'yon. Tapos ngayon, biglang 23 years ago na kami dito. Parang ang labo naman. 'Di ba? Kasi sige, for the sake of argument, 2012 totoo 'yon. 'Di ba? Pero kung bibilangin mo pa rin sobrang layo ng 2012, 2025. So it means 23 years. Tama ba? 23 years. Yeah, I think, correct me if I'm wrong. 13 years. 'Diba? 13 years kayong nasa DPWH. Sinabi nyo na doon kayo nagkaroon ng breaking point. So kung 13 years, grabe, na din pala, mahaba-habang kung if ever totoo na ng orako talaga kayo, mahalaki-laking pondo na talaga yon. Of course, afford nyo na talaga yung mga mahaling sasakyan na kapag ka nagustuhan nyo lang yung payong, since hindi nyo pwedeng bilhin yung payong lang, bibilhin nyo pati yung sasakyan. Ganyan na kayo kayaman. Di nyo na alam kung anong panggagamitan ng pera nyo. Something like that siguro. Diba? Pero ngayon na parang mag-i-excuse kayo na kesyo, ano pa to? 23 years na kami dito. Anak ng. Dinagdagan pa talaga ng 10 years. Ano yun? Para hindi siya ganun kasagwa na yung entire yaman nyo, nakuha nyo lang ng 13 years. Diba? Grabe yun. I think mabubuko na talaga to. Yun nga lang, yung sa part na na pangalanan sana kung sino yung kapit niya sa DPWH. Sana marinig na natin yun. Yun talaga yung pinakahihintay natin. So, about naman kay Senator Soto, so kudo sa kanya kasi dinir niya talaga di ba? Na itag along talaga yung mga Duterte dito. That's time of FPRD. Ikaw si FPRD naglagay sa'yo. Something like that. So, yun nga lang, medyo nakakainis. Medyo bitin kasi pinotol, diba? Though, ewan ko lang naman kung naman, siguro may time limit talaga. Pero, nakakainis lang sa part, diba, na pinotol. So, sayang yan. So, about naman kay Senator Bato, Senator Marcoleta, about sa isaping ito, kita nyo naman, di ba? May similarity talaga. Ghost Project. Ano yung kay BP Sara? Di ba meron din siyang ghost students ba yon? Or ano bang tawag doon? Basta may something ghost, di ba? Comment nyo nga sa baba kung anong ghost yon. Di ba? Di ba may ganun din si BP Sara? Tapos yung Forge. Yung Forge, ano ba yung Forge? Sinabi ng yung mga Mary Grace Piatos, mga peking pangalan. Diba? Tapos yun nga, yung corruption. Yung sobrang yaman. Diba? Ewan ko lang kasi dati pa naman, hindi pa nauuso dito yung hindi pa nauuso yung mga anak ng mga politiko, ng mga congressman na yan, na parang nag-viral sila, is yun nga, parang may narinig na ako dati na issue about kay Kito Duterte. Siguro ito yung time nung isiniwalat ni Senator Trillanes yung yaman ng mga Duterte. Tapos biglang babanatan lang ng mga DDS, di ba? Natural mabibili talaga ni Kito Duterte yung niya kasi nagla-live selling siya or nag-affiliate siya. Like, man, magkano lang makikitain sa affiliate or sa pag-promote ng product, di ba? Over sa nagastos niya. Ay nako. So, diyan lang naman sayang hindi natin makikita or I think never natin makikita yung mga ganitong tanungan sana
di ba, ni Senator Soto at Senator Bato at Senator Marcoleta. Siguro kung hindi lang talaga nila bias yung mga Duterte, baka narinig natin to ngayon di ba, na mga ganyang way of cross-examination, di ba? Kaso lang wala. Sobrang talaga bias nila yung mga Duterte. So, yeah, I think never na nating makikita yun, Grabe yun. So anyways, kayo na masasabi nyo dito kay Senator Bato at Senator Marcoleta? Comment down below, tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.